Naku mga ka-good news, mga kababayan, nakakabahala na ang pangyayari ngayon sa WPS dahil sabi ng mga Amerikanong militar ay dito raw sa Pacific, sa harapan mismo ng Pilipinas, sa WPS mag-umpisa ang World War III na ito. Ayon kay Gibo Teodoro ay kapag ginalaw ang ating PRP Sierra Madre na barko sa Ayungin Shoal, ito ang sabi niya. If China were to take the Sierra Madre, that is a clear act of war on a Philippine vessel. The Philippine government meanwhile insists the withdrawal of the vessel should not be seen as a surrender. Michael Delizo reports. The PRP Teresa Magbanwa arrived at Puerto Princesa Port in Palawan on Sunday. 4 of its crew members had to be carried out of the vessel in stretchers and on dextrose. They suffered from dehydration and severe weakness after nearly 5 months on mission at Escuada Shoal. The last month was the most critical, during which the crew only had rice porridge for meals. The ship's desalination unit was also damaged, so they had to drink rainwater, as well as boiled water from the air conditioning unit. May nagsusuka kasi siyempre sir na bigla na iba na yung ini-intake namin, so na-expose kami sa ibang klaseng tubig, which is nung katagalan is nakaka-adjust na rin ng dahan-dahan. Life at sea is difficult. The signal is weak, so communication with loved ones is limited. Teka. Itong paggawa ng tubig galing sa tubig dagat ay mayroon namang mga ano yan na tawag na hacks. Madali lang yan. Pag-convert ng tubig dagat sa tubig matabang. Ang ano dito ay bakit hindi kayang supplyan ng tubig? Pwede namang yung gagawa ng maliit na submarino at submarino lang ang mag-deliver niyan pasikreto doon sa ilalim ng barko na Teresa Magbanwa, di ba? At pwede rin na na magpa-escort nga sabi sa ng US na pwede silang mag-escort sa pag-deliver ng mga goods sa mga crew diyan sa mga barko na yan. Kaya nga lang ay ayaw ng natin ng mga opisyal diyan sa Navy at PCG sa Coast Guard na mag-escort ang Amerika sa atin. 'Yun ang maganda. Kasi kung banggain ng China yung barko ng Amerika, ayan na, magkaalaman na, di ba? Pero hindi yung gagawin ng China kasi takot sila sa Amerika. Kung boxing yan, ay nakapanood na ba kayo? Nakakita na ba kayo? Nakarinig ba kayo ng Chinese na nag-world champion sa boxing? Di ba? Hindi pwede, di ba? Hindi pwedeng manalo ang China versus Amerika. At kahit Chinese versus Philippine boxers, wala silang panalo dyan. Pananakot lang daw ito Ang mga chismis dito ay talagang umatras ang Teresa Magbanwa dahil sa duwag Naduwag. Huwag lang magalit Pero marami talaga ang nagsasabi na netizens na naduwag yung admiral ng Philippine Coast Guard. Natakot kasi binantaan ng China na kung hindi tanggalin yung barko doon ay hahatakin nila gamit ang malaking mga tugboats. Talagang pirsahin paghatak. Kaya natakot siguro ang opisyal sa Philippine Coast Guard. Kaya pinauwi. Kaya namang supplyan yung mga army kahit palihim sa gabi, di ba? Iuhulog galing sa helicopter, ganyan. Tubig. Madali lang naman yan. Ang diyan ay meron talagang usapan yan na tanggalin na yan galing sa China at tayo'y naduwag kaya umatras tayo. Ngayon, nasaan na yung sinabi na merong ipapalit sa Teresa Magbanwa na mas malaking barko? Nasaan na, di ba? Ay nako. Kaya nagkaroon tuloy ng pwesto ang China Yung lugar na naroon yung Teresa Magbanwa ay punong-puno na ngayon ng militia ship. Kaya mahirapan na doon makabalik ang ating barko ng PCG para mag-istasyon doon sa Escuada Shoal na yan. Kaya isang pagkakamali yun na move kasi umatras. Pag-atras, pagbalik mo, meron nang nakapwesto na mga inchik doon. Kaya hindi na pwede, di ba?
Duwag nga tayo eh. Tapos magtapang-tapangan pa. Okay, patuloy tayo sa balita. The crew on board also faced the possibility of increased harassment from Chinese vessels. Natakot ako hindi lang para sa akin, kundi sa safety ng buong tao. Pero unprovoked naman sila. So ako, confident ako na walang mangyayari sa amin. Sa dami nila, may mga tugboats na sila doon nagpapaligid. Another reason why the BRP Teresa Magbanua was sent back to home port was the damage it sustained when it was rammed by the China Coast Guard. Escota Shoal is just over 70 nautical miles from the Palawan mainland. According to PCG, the bad weather in the area is the main reason why the BRP Teresa Magbanua was pulled out. In fact, the China Coast Guard and PLA Navy have also left the area and only 11 maritime militia ships remain there. Mga alibay lang yan. Pwede namang dalawang barko ilagay dyan. Kapag susurinder na yung isa, di ba? Aalis, meron kagad ipapalit. Ganon sana ang taktika, hindi yung iisa lang, Teresa Magbanua, pag nagkasakit na yung mga crew ay uuwi na tapos mahirapan na sa pagbalik. Ayan ang mahirap. Kasi walang plano eh. Dapat pinaplano yan. Kasi kapag nakapasok na ang China dyan sa Escuda Shoal, nakapasok na nga, ay mahirapan na tayong alangan naman na hatakin natin yung kanilang barko, di ba? Alangan naman tayo ang bubuli sa kanya. Sa kanila, alangan naman na banggain natin yung naka-standby nila na barko diyan sa Escuda Shoal. Ang malaking pagkakamali talaga ay yung pag-uwi ng ating barko na Teresa Magbanua. Kawawa yung pangalan na Teresa Magbanua. Si Teresa Magbanua ay isang warrior na babae sa kapanahonan ng mga Kastila. Yung panakop ng mga Kastila sa atin, taga Iloilo yan, from Iloilo, si Teresa Magbanua, siya yung leader ng mga gerilya na nagipaglaban sa mga Kastila. Kaya matapang si Teresa Magbanua. Ngayon yung ating barkong Teresa Magbanua ay mga duwag. Wag lang kayong magalit, pero totoo ha. Kaya tingnan nyo sa ibang vlogs na mga netizen na nagsabi na duwag eh. Kaya umatras. Umatras yun, hindi umuwi. Bakit ka atras? Sundalo ka eh. Ang sundalo kapag na-istasyon ka na dyan ka na. Matatapang ang mga sundalo. Ang hindi matapang yung opisyal na nagsabi na balik na kayo. Sabihin natin na dehydrate kayo. Naku, Boy Scout, alam ko ang paano gagawin ang tubig dagat na matabang eh. Tsaka hindi lang yun. Makakuha rin ng tubig galing sa hamog sa gabi. May hamog ang gabi sa dagat. Sa karagatan, merong hamog. At makukuha yun. At kapag uulan, swerte, di ba? Kapag uulan ay makapag-stock ng maraming tubig inumin. Yun lang naman ang problema eh, tubig. Gagamit ng mga frogmen, gagawa ng maliit na submarino na hindi makikita, doon ilalagay ang mga pagkain, supply foods. Ang dali lang yan eh, ang daming badyaw dyan. Sila yung utusan. Ang mga badyaw, magkunwari, mangingisda. Magaling sa sisiran ng badyaw eh. Isisid lang ng badyaw yung mga pagkain na yan. Ay mahihatid na yan doon sa barko. Ang problema, walang ang plano. Walang plano. Ang plano ay umatras. At bahag buntot, duwag. Okay, balik na tayo. Malapit pa naman ang Nag-recruit pa naman ang AFP ng mga reservist. Para kung sakaling magsisiklab ang gulo dyan, ay meron tayong maraming sundalo. Problema, duwag eh. Duwag yung mga opisyal. Kaya yan, tuloy, palagi tayong binubuli ng China. Patuloy tayo sa ating balita. We did not surrender. Pinull out lang natin ang Teresa Magbanua. Pag sinabi pa natin, nag-pull out tayo, hindi na tayo makakabalik. Hindi na. Tariela said another Coast Guard vessel will be deployed to Escoda and the Philippines Balikan natin yung sinabi ni Tariela. Kapag nag-pull out daw tayo, makakabalik pa daw. Hindi na makakabalik. Ito, pakinggan natin muli. Teresa Magbanua. Pag sinabi pa natin, nag-pull out tayo, hindi na tayo makakabalik. Hindi ka na makakabalik. Alam mo naman na puposisyon na doon ng China eh. Talagang hindi ka na makakabalik doon. Kasi sigurado ako punong-puno na ng barko doon. Ng Coast Guard ng China ang lugar. Yun ang malaking pagkakamali mo, Tariela. Ang daming nagbas sa'yo eh. Yung ilong mo kasi ang laki ng butas eh. Kaya
atras ng atras ka, imbis nakaposisyon ka na doon, umatras ka. Pwede naman i-pull out yung mga sundalo doon, and then palitan ng yung mga presko pa, di ba? Yung mga nagkasakit, pull out yun, pwede naman yun. At papalitan sila ng mas malalakas na mga sundalo at matatapang. Hindi duwag na kagaya mo. Okay, balik tayo. Tariela said another Coast Guard vessel will be deployed to Escoda and the Philippines will maintain its presence there, but he did not provide further details. The Philippine Coast Guard can deploy our vessels anytime we'd like within the vicinity of Escoda. President Ferdinand Marcos Jr. insists there is no existing agreement between the Philippines and China to remove the BRP Sierra Madre from the Ayungin Shoal. Ito naman ang kaso ng BRP ngayon, ito yung isusunod ng China. Di ba tapos na sila sa Teresa Magbanwa? Wala na ang Teresa Magbanwa, hindi na yun makakabalik. Meron ngang ipapalit sana na, na barko. Pero dahil sa kaduwagan, hindi nakapasok doon, kaya hindi na ibalita. Dahil hindi hindi nagbibideo ang PCG ng kanilang kapalpakan na umatras sila. At hindi sila nagvideo ng bagong barko dahil natakot sila na makitang umatras. Nagtago sabi ng mga ibang vlogger Nagtatago, natakot doon sa Escuda Shoal. Ang daming Chinese Coast Guard doon at militia ships ng China, kaya takot. Sabi ni Tariela, ibabalik siyang mag-isa. Malaki ng niya, ilong Okay, ito ang problema natin ngayon, ang BRP, kasi siya yung next target ng China. Lahat na yata ng mga isla-isla diyan ang kininan ng China. Kung ako ang presidente, ibenta ko na lang yan sa China, di ba? Para magamit yung pera. Magagawa din tayo ng artificial island, malapit diyan. Yan na lang sana, kasi kung angkinin lang yan, tapos ibibigay natin dahil duwag tayo, dahil duwag tayo, balik-balikan ko yan na salita, ay ibenta na lang natin yan para magkapera tayo kaysa kukunin yan ng China na hindi tayo magkapera. Sa ilalim naman ng karagatan na yan ay napakalaki ng trilyones na raw resources ang makukuha diyan. Kaya yan ang future ng ng mina ng fuel, yung WPS, kaya inaagaw talaga ng China. Okay, ngayon ang bottom line dito, kapag natanggal itong BRP Sierra Madre yan, wawasakin daw yan ng China kasi kalawangin na ipapatimbang daw ibibenta daw yan sa junk shop. At kapag natanggal na yan dyan, automatic gagawa ng post ng Chinese Coast Guard post dyan sa bahura na yan. At hindi na tayo makakabalik dyan. Yan ang katotohanan. Ang sabi naman ni Gibo Teodoro ay subukan nila na tanggalin yan. It's an act of war. Act of war daw. At ang dito, kung baka hindi papanig sa atin ng yung ating ally, yung Amerika, baka pag tinanggal yan tapos makipagbarilan tayo, baka hindi lilitaw ang Amerika pero meron tayong mutual defense treaty na kung talagang hindi na natin matiis, sobrang-sobra na, ay pwede tayong tatawag ng tulong sa Amerika. Sabi ni Biden, the Philippines is ironclad. Sabi niya ay talagang anuhin tayo ng Amerika, tutubusin sa kanyang ang Amerika ang magpagyera para sa atin kasi hindi natin kaya ang gulayat na China. Kaya gulayat to gulayat ang labanan dito China versus Amerika. Tayo yung bubuit sa likod ng tigre. Okay, so malapit na itong matapos. Tapusin na natin itong video to. Marcos adds, even if there was such an agreement, he is rescinding it. I'm not aware of any agreement that the Philippines should remove from its own
territory its own ship, the SP Sierra Madre, from the Ayungin Shoal. And let me go further. If there does exist such an agreement, I rescind that agreement as of now. Attorney Salvador Panelo, former spokesman of ex-President Rodrigo Duterte, dares China to release any document that would prove its claim that Manila had already agreed to remove the BRP Sierra Madre. Yan ang maganda. Magpapakita ang China ng kasulatan na pirmado ng kung sino mang presidente ang nagsabi na ibinigay na sa China. Diba? Para magkaalaman na kung sino yung pumirma niyan na agreement na yan. At, well, yan ay lalabas din ang katotohanan diyan kapag magpapalabas ang China ng papeles na pinirmahan. Ang hirap kasi ng China, history lang yung pinagbasihan eh. Ayon daw sa kanilang history ay parte ng China itong Ayungin Shoal, Escoda Shoal. Sa susunod na ipahayag nila yan ay sasabihin Palawan is part of China. Ganyan yan. Paunti-unti hanggang mauubos ang Pilipinas. Kaya dapat talaga dyan, kapag hindi na matiis talaga, ay wala tayong magawa. Giyera na. Giyera na mga kababayan ko. Handa na ba kayo? Well, ako, handa sana ako eh. Pero handa akong, aakyat ako ng bundok. Doon, sa pinakamalayo, hindi mararating ng mga tsikwa. Ayokong magipag-giyera ng ganyan na giyera na ang gamit ay mga nuclear na, mga missiles, interballistic. Wala. Hindi tayo makakapurma dyan. Okay lang kung barilan lang yan, kapanahonan nila Pulapu. Yung itak lang, di ba, mga espada, kanyon. Dito ay wala talaga eh. Pulbos tayo dyan. Buti pa, maghanap na tayo ngayon ng mga kuweba. Kuwebang malalaki na pwedeng titira ang tao sa ilalim ng kabundukan ng mga kuweba. Yun na lang ang gagawin natin. Maghanap na tayo ng ating matitirhan. Kapag sisiklab ang giyera, takbo ka agad. Yan na lang ang ating magagawa. At of course, panalangin sa Diyos na sana ilalayo tayo sa ganitong mga kaguluhan. Dapat ang China, ipakita nila na may dokumento showing na nag-commit tayo. Whatever kind of document, ipakita niyo po sa amin na meron kaming commitment. The National Security Council also calls on Beijing to prove its claim. The Chinese Ministry of Foreign Affairs alleged on Tuesday the Philippines made an explicit promise to tow away the military vessel. If China firmly believes na merong ganung kasunduan o pangako, sabihin nila kung sino nangako. Kasi baka naman ang nangako sa kanila ay hindi naman opisyal ng pamahalaan. Di ba? Because I can categorically say to the public and to everyone na wala pong administrasyon na nangakong tatanggalin yan. Ayungin Shoal is part of the Philippines' exclusive economic zone because it is inside the 200 nautical mile distance from the country's coastline. Tama. Ngayon meron lang akong isingit. Naalala nyo ba yung Abelarde map? Yung ancient map ng Philippines. Yung mapa ng Pilipinas, ancient, nasa 15th century nang ginawa yun. Tinatawag yun na Belarde map or Abelarde. At yun, doon nakalagay doon ang mga pangalan ng mga isla na yan na talagang Islas de Pilipinas. Isla yan ng Pinas. Yung mga maliliit dyan na isla sa Ayungin at Escuda at Scarborough. WPS. Parte yan ng kasi sa panahon ng ginawa yung mapa na yun, ay parte tayo ng Spanish. Kaya ang mga Spaniards ay magaling yang gumawa ng mapa. Gumawa sila ng mapa ng Pilipinas na Spanish ang pagkasulat. Kaya meron tayong pruweba ng Pilipinas, ang WPS, ang mga isla na yan ay atin yan. Bakit hindi yun ipapakita? Diba sa International Court
at makipagdebate sa China. Gamitin yun. Kasi ang China, history lang din pero wala silang mapa. History lang, nasa kanila daw itong karagatan dito na malapit naman sa atin at malayo sa kanila. Okay, balik tayo at pakinggan natin si Gibo Teodoro. Meron siyang sasabihin dito. The spokesperson of China's embassy in Manila, however, insisted that based on China's historical records, Renai Jiao, the Chinese name for Ayungin, is part of China. Ayaw natin awayin ng China. Ayaw natin ng gera. Pero ang teritoryo natin kailangan ang kinin natin at ang mga karapatan at sovereign rights. So ayan, narinig talaga natin, Gibo Teodoro. Talagang matapang na tao to. Saludo ako sa iyo, Gibo. At hanggang sa muli, mga ka-good news, mga kababayan ko, ako'y magpaalam na. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Ingat kayong lahat. And God bless the Philippines.